Love, bakit nga ba maraming tao ang nahuhulog sa bisyo kahit alam nilang makakasama ito sa pamilya? Tingin mo? Kasi ate ko rin ayaw nilang gamitin yung utak, yung common sense. Merong sense pero hindi na common. Ito sisisihin natin si Edgar. Bakit ka nananakit, Edgar? Kaya lang siya nananakit dahil nakainom. So sino may kasalanan? Si Edgar. Edgar, tumingin ka rito. Tapatin mo ko. Proud ka ba sa ginagawa mo? Hindi po. Talaga? Bakit inuulit-ulit mo? Pagka lang ako na may problema. Ano? Pag may problema lang. Ay, hindi tayo mawawala ng problema, kuya. Oo. 56 na taon ang asawa ko, kinakasama ko, kasal kami. Ni hindi natapuan ang kamay ko sa muka. Marami kaming problema araw-araw, kuneo ka. Hindi katwiran yan. Kayo mga babae, pangarap ba ninyo, kayo? Bakit? Bakit? Doktor lang. Pangarap ba ninyo na makatagpo ng lalaking makakasama nyo na sasampalin ng pagmumukha nyo? Ayaw! Ayaw! Walang katwiran, Edgar. Walang katwiran para saktan natin ang babae. Ipinagkatiwala ng Diyos ang tinamaan ng kulog na yan sa'yo para mahalin at paglingkuran mo, kambing ka. Hindi para saktan. Lagot ko. Ate ko rin, sa'yo na. Maraming salamat, Dr. Love. Ayan. Sa pool na naman. O ano, wala kang kaligtas-ligtas, Edgar? Oo, mapupuruhan ka talaga dito. Attorney Lorna, ano ang pwedeng gawin ng isang partner kung gusto na niyang umalis sa relasyon na mapang-abuso at masyado nang matindi ang bisyo ng kinakasama? Republic Act 9262, Domestic Violence Law yan. Kasi ang iniisip natin, yung violence physical. Hindi, ang definition sa batas ng violence, anim yan. Physical, emotional, psychological, verbal, mental, tsaka economic. Bago na ngayon, yung hindi nagbibigay ng suporta, dati civil case lang yan. File ka ng suporta. Ngayon, criminal case na yan. Yung partner o yung tatay na hindi nagbibigay sa mga anak, pwede nang kasuhan ng criminal case sa domestic violence law. Anong pwedeng gawin? Hindi mo kailangan ng abogado, hindi mo kailangan ang witness, ikaw mismo o kapitbahay mo o yung kasama mo, sila pwedeng maging complainant. Kasi ikaw battered woman syndrome ka eh. Merong now you love him, now you don't, no? Ganun yun eh. Ang ibig sabihin nun, may araw na mahal mo siya, may araw na hindi. Kanya, hindi ka matapang nang mag-file sa barangay. Punta ka sa barangay, ito, si Weng, no? Pwedeng siya ang complain sa barangay. At immediately, sa mga barangay, meron kayong forms. Immediately, dapat fill in the blank yung forms ninyo. Forthwith. Issue nyo ng forthwith yung barangay protection order na yan. Hindi kailangan ng hearing, kailangan lang ng complainant. 20 days yan. Oo. At pwede pang i-extend yan. Sa barangay, hindi kailangan mag-answer si Edgar, no? Immediately yan. Forthwith yan. Kung hindi naman kailangan ng kasi miski na magreklamo ka, every act of violence is a case. Ayan. Doktora Camille, ano ang mga red flag na dapat? Kasi ito nga iniisip ko pipili ka na rin lang naman ang makakasama mo habang buhay. Bakit yung wala pang trabaho? Unang-una siguro, ito kasi obviously may physical abuse. At the same time, yung ginagawa na sinasabi natin na palagi na every time na mag-iinom, merong nangyayaring hindi maganda kay Chona. Unang-una siguro, Chona, alam mo kasi yun ang mahirap Ikaw yung willing victim ka Gusto mo yung nangyayari. So, itong nangyayaring ito, ang tawag dito yung tinatawag nating trauma bonding. Ano ibig sabihin nun? Yung abuser, nakakaramdam ka rin ng affection. Akala mo kasi, dahil nagkakaroon ka ng dependency dito or masyado ka nang malapit dun sa pangyayaring ito, hinahanap mo na rin yung panggugulpe. Alam mo yun, kahit na ayaw mo, parang nasanay ka na
Kaya nagiging cycle yung abuse na to. Ang nakakalungkot, may mga babae na kahit na nakikita na itong mga red flags na to, Ate Kuring, hindi pa rin sila umaalis doon sa relationship. Dahil kasi akala nila parang sila pa yung may kasalanan. So siguro pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi lang po kasi counseling ito ng isang beses or talagang may mga sessions involved. Kailangan ma-realize din ni Chona kung ano ba yung kahalagahan niya bilang isang babae. Dahil kasi nakakalimutan niya yon. Ayun.